ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesucristo, sumasama po kami at nananalangin sa inyo. Maraming salamat sa hapon nito, sa biyayang pag-gising niyo sa amin, Lord. At sa mga kasamahan ko dito sa venue, maraming salamat po sa amin. At sa mga hindi pa po nakakarating, Lord, bigyan niyo po sila ng wisdom and guide them na makarating dito sa banal na venue ng Lord, na makapakinig ng salita ng Lord. Inang Maria, maraming salamat po. And please, tulungan niyo po kami ipanalangin ng inyong anak, si Jesus. Dalhin ang aming mga dalangin para sa kaligtasan ng buong bayan. As we hail your name, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was once in the ages, now and ever shall be, world without end. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po. At nakakayos. Kaya na mga kayos. Thank you very much. Yan. So, bago tayo magsimula po, magkakaroon po tayo ng joyful song, and niimbitahan ko po si Sister Malu para sa ating joyful song. Ayan. And Sister Luz, thank you po. Magandang hapon po sa ating lahat at tayo po ay mag-alay ng masiglang awitin para kay Lord. Amen po ba? Samahin niyo kami sa masiglang awitin. David song. Okay. With the Spirit of the Lord that is in my heart, I will sing like David's song. With the Spirit of the Lord that is in my heart, I will sing like David's song. I will sing, O Lord, I will sing, O Lord, I will sing like David's song. I will sing, O Lord, I will sing, O Lord, I will sing like David's song. I will praise With the Spirit of the Lord that is in my heart, I will praise like David praised. With the Spirit of the Lord that is in my heart, I will praise like David praised. I will praise, O Lord, I will praise, O Lord, I will praise like David praised. I will praise, O Lord, I will praise, O Lord, I will praise like David praised. And the Spirit of the Lord that is in my heart, I will dance like David danced. With the Spirit of the Lord that is in my heart, I will dance like David danced. I will dance, O Lord, I will dance, O Lord, I will dance like David danced. I will dance, O Lord, I will dance, O Lord, I will dance like David danced. The Spirit of the Lord that is in my heart, I will pray like David prayed. With the Spirit of the Lord that is in my heart, I will pray like David prayed. I will pray, O Lord, I will pray, O Lord, I will pray like David prayed. I will pray, O Lord, I will pray, O Lord, I will pray like David prayed. Thank you. Alam mo, may kasimad pa. Kasi po na po tayo lahat. So, papakilala ko na po ang ating community. On behalf of our
servant, head servant na si Brother Vincent Bimbong Crisologo at ang ating presiding counselor na si Brother Jing Mendoza. Ang ating spiritual director na si Reverend Father Emil Lim at ang ating head coordinator ng Hong Kong na si Sister Rita Pulmaran. So welcome po sa ating Friday edition ng Lap Lap Community. Sorry. Parang that's entertainment. Edition pa, may edition. That's entertainment. Anyways. So, welcome po. Wala namang mga bago. Salamat po sa mga attendees na sa ating venue. Amen. Amen. So, bagong lahat. So, ipapakilala ko na po sa inyo. Wala namang welcome participants, birthday celebrations, birthday celebrants, anniversaries. Para wala naman. Nakatulala silang lahat sa akin. Anyways. Kasi yung ID mo. Ako lang to. Kasi yung ID mo eh. Nakabaliktad ba? Sorry naman. So, our speaker is attended her Catholic life and spirit is since 1993. So, he's a full-time servant of the Lord. So, bahala na po kayo magkwenta. 93. 32 years na raw po siya. At ang fresh na galing sa Pilipinas pa. Dinala ng eroplano, punta rito. At init na init sa airport, pati ako na init. Anyway, let's all welcome brothers and sisters with the love of the Lord, Brother Rafi De Leon. Amen. Mahina. Amen. Mahina. Huwag ka na kasi may down. Abot mo ba? Hindi ka po eh. Sorry na. Hindi na ganito. Hindi ko na Pataasin din. Pataasin. Paano para taasin? Good afternoon. Since this is That's Entertainment, hindi po ako sa Herman Moreno. Walang we will begin our worship. Alam niyo po yung first prayer meeting ko this year, ang kinanta namin talaga agad ay Jesus, we enthrone you. Kasi it is always good to begin by enthroning Jesus into our hearts. Hindi lang dito sa altar, in our hearts. Sa totoo lang, marami tayong struggles. Amen? Amen. Confusions, maraming pagod, no? Maraming nangyayari sa buhay natin. That somehow, medyo nayayanig din tayo. Totoo yan. But worship, when we worship, it brings us back dun sa place where we began encountering God. Kasi nung una natin na-encounter si Lord, we are, di ba, namangha ka rin? Amen? Amen. Ano dito? Namangha ka rin. Bakit ka namangha? Kasi natuklasan mo, natanggap ka ng Diyos. Amen. Meron akong isang gusto. Sa LSS, lagi natin itong narinig. Unconditional love of God. Tama ba? Narinig yan? Amen. Wala ba kayo? Meron ka rin. Pinapawisan ako? Hindi naman. Unconditional love of God. But meron akong isulat dun sa journal ko that gave me so much joy. Ano yung sinulat ko? I am unconditionally accepted by God. Tanggap ako. Mataba, payat, kalbo, may buhok, makulit, di makulit, tayo nila. Ibig sabihin kahit anong gali ko, kahit sino ko, kahit ano itsura ko, di ako tatabay ng Diyos. Amen. Kahit meron kang malaking mali, di ka itatabay. He will always invite you, halika. At yun yung mahirap explain ewan ko, kaninang umaga o kami nila when Sister Wing kagabi during the rosary. We experience rejection. We experience persecution. But never from God. Let me repeat that. Makakarinig ka ng pangit sa kapwa mo. Never from God. Alam mo, lagi niya sinasabi sa'yo, my child, my precious child.
Last year I was sharing this, yung label. Yes. Lalagyan ko na, naalala niyo yung label. Lalagyan ka ng ibang tao ng label. Yan. Yan yung ganito. Yung, Ganyan. yan, balasubas, chismosa, intrigera, tamad, bobo. Marami kang marinig. Masakit. Maldita. But, ang Diyos, lagi niyang tingin sa'yo, anak, yun yung label na nilalagay niya eh. Kahit baliktad yung ID mo. Sa Diyos, hindi mahalaga yun. Ang mahalaga sa Kanya. Alam mo, kanina may kausap ako, and I was telling her, sabi niya, may hirap mag-serve kasi dahil maraming mga tao na, tumutuligsa. Ang sabi ko sa kanya eh, teka muna, nung pumunta ka sa Love Flock, sino ba kausap mo? Yung mga tao o ang Diyos? Ang Diyos naman eh. Bakit ka magpapa-apekto sa sinasabi ng iba? Ang mahalaga yung tingin sa'yo ng Diyos. Ano ba tingin sa'yo ng Diyos? Masama? Hindi, sugatan. Sin damage us. Sin breaks us. But hey, that sin also is the invitation where God is telling us, anak, kailangan mo ako. You need me. You cannot change your life. It is only I who can change it. Kaya nga, when we worship God, it simply means, Lord, I need you. Kaya nga, yung Almighty God. I like that term, Almighty God. Kasi, nakakaramdam ka ba ng panghihina? Yes. O, di kailangan mo yung Almighty God. Siya yung malakas eh. Nakakaramdam ka ba minsan na pagod na ako? Amen. Nakakaramdam ka nun? Pag nakaramdam mo, di kailangan mo siya. Kasi siya magbibigay sa'yo nun eh. Nakakaragdagan lakas. Minsan ba, nauubos na yung pasensya mo? Pag nauubos na, kailangan natin siya. That's why we worship. Because we need God. Amen. Amen. Tayo. And let us acknowledge the goodness of God. Let us acknowledge the greatness of God. Let us acknowledge the love of God. Let us acknowledge the everlasting mercy of God. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. I worship you. I worship O Prince of Peace. Oh, Prince of Today, that is what we want to do. That is all I want to do. Give you praise. I give you praise. Lord, my righteousness. For you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you. I worship you, Almighty God. Almighty There is none God. like you. There is none like you. I worship you. I worship you. O Prince of Peace. Oh, Prince of Peace. We love you, Jesus. That is what we want to do. That is what I want to do. I give you praise. I give you praise. Hallelujah. For you are my righteousness. My righteousness. I worship you, Almighty God. Almighty God. There is none like you. There is none like you. There is none like you. Palakpakan natin. Isip po tayo. Today, I'm mag-share ako sa inyo about the word grace. Kanina, hindi ko lang, yung kanina yung kinanta niya, no? Yung kinanta niya,
with the Spirit of the Lord. No? Davidson. Kagabi, pinag-usapan Davidson. namin yung si David and Goliath sa shelter. Kasi nung nasa Mindoro kami ng mga yung fellowship ng mga speaker, may Brother Dean shared about, di ba, no? Ilan bang bato ang kailangan ni David para patayin si Goliath? Sila. Ha? Sa. Isa lang. Pero kung babasahin nyo, kumuha siya Ng- 5. Bakit 5? Palagay mo siya. Bakit 5? Kulang patiwala. Tama ba? Naninigurado siya, baka pumaltos eh. Pero, di ba, sabi niya kay Goliath eh, sabi ni Goliath, ang liit-liit mo, insulto mo ko, titirisin kita dyan eh. Sabi niya, David, hindi naman akong papatay sa iyo, yung Diyos ko eh. You mock my God. Pero you cannot mock my God. Yung Diyos na tumulong sa akin pumatay ng wolf, ng leon, will be the same God who will kill you. Eh, ilang ba ito ba kailangan? Isa lang. Alam mo, gusto ko yun eh. Kinikwento ko na sa kanila kagabi eh. Kasi kasama sa worship natin, pagiging tao natin. Amen. Amen. Ano ba yung pagiging tao natin? Kahinaan, kasalanan, kapalpakan. That's who we are. Weak, fragile, vulnerable, sinful. But yun yung worship. We come to a God not because we are perfect. We come to God because we come to a perfect God. Amen. Amen. We serve not because we are perfect. We serve not because we are strong. We serve not because we are good. We serve because we come to a strong God, to a good God, to a faithful God. Amen. Amen. Happy ka ba kay Lord? Amen. Mamaya na yung kasunod na tanong. May kasunod pa kasing tanong yan eh. Happy ka ba kay Lord? Amen. Alam mo, pag the more you say, I am happy, I'm blessed, the more ka may in love. Amen? Totoo ba yan? Totoo. Amen. No, kaya nga, ewan ko lang kung sinay ko na sa inyo. Kasi para sa akin, ang paglilingkod, 3 salita eh. O, tatandaan nyo to ha. Yung 3 salita ha. Amen? Amen. Na-share ko na to sigurado ko, pero baka nalimutan nyo na eh. Ano nga yung 3 salita? Naalala nyo? Hindi na, no? Kamaedad na kasi kayo. O, 3 salita. Balik. 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 Pakiulit. Balik. 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 Pag may problema ka, Balik. 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 Saan ka pupunta? Lalayo? Hindi. Ang direksyon lagi pabalik. Amen. Amen. May kinaiinisan ka. Balik. 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 Saan ka pupunta? Inis ka? Yung ano dyan? Hindi. Hindi ka nga nagpunta dito para doon sa taong yun. Nagpunta ka para kay Lord eh. Amen. Ang sikreto ay bumalik. Hindi lumayo. Ang sikreto, magmahal. Hindi mapuno ng galit. Many people do not even notice that it is anger that fills their heart. Di ba naalala niyo yung prodigal son story? Yung panganay na anak? Buong buhay ko, naglingkod ako. Pero never mo akong pinagkatay ng hayop. Pero mo, nanunumbat siya, pero buong buhay, all my life, I have been serving you. Sipin mo, di siya umalis. Hello? Yan. Dahil di siya umalis, di niya na inisip kailangan niyang bumalik. Ulitin ko yan ha. Dahil hindi siya umalis, it never crossed his mind. He needs to come back to God, to his Father. Hindi siya umalis eh. Nag-serve siya eh. Eh yung anak na, yung youngest son, umalis eh. Kaya alam nyo, kailangan niyang bumalik. Eh yung mga, kanina, merong tenant ng sa shelter na member ng Love Flock. Natatawa ako sa sinabi niya kanina eh.
Bakit kung sino pa malapit sa Diyos, siya pa maraming kasalanan? Totoo mali. Oo. naman. Spoiled. Alam mo kung bakit? Kasi hindi natin napupuna yung mali eh. Number one. Number two, kasi habang lumalapit ka, papayag ba demonyo lumalapit ka? Siyempre lalagay sa lahat ng obstacle, lahat ng para agawin ka. Mamaya natin pag-usapan yan. But, ang pinupunta ko is, when we love God, hindi ka lalayo. Amen? Amen. When you feel the love of God, hindi ka rin lalayo. Okay. God is good. All the way. Amen. Hindi, ito lang gusto kong gawin natin. Hindi ko kayo patatayin, but I want you to bow your heads. I want you to close your eyes. And I want you to immerse yourself to the unfathomable, immeasurable love of God. Hindi masukat, hindi maunawaan, hindi kayang tanggapin ng isip natin. Yung pagmamahal na yun. Yun gusto kong, I want you to immerse yourself. And let that love fill your heart now. Our woundedness, our weakness, yung 5 stones of David, our humanity, our nothingness, our weakness. That's where we begin to say, today, Lord, I want to love you more. Beginning from where I am weak, where I am sometimes feel hopeless, where I feel sadness, where I feel nothingness. That's where I want to begin to tell you, I love you, Lord. I love you, Jesus. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King. Take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. In your ear. Mahal kita. Mahal kita. O Panginoon. Buong buhay. Buong buhay sa iyo'y alay. Nawa, O Diyos, iyong tanggapin ang aming pagpupuri at pag-ibig. Palakpakan natin, Diyos. Kaya what I'm going to talk about later is about grace. Kasi may nabasa talaga ako sa airport. Kasi mahaba-haba yung oras ko sa airport eh. Kasi ang flight ko sa 8 ng umaga, eh hindi ako pwede umalis sa amin ng mga 4 or 3. Baka wala akong masakyan. Kaya mga 11:30 pa lang ng gabi, bumabiyahe na ako sa airport. Which is good kasi ang dami kong oras. So, yun nga lang, mali ako ng empake. Sa totoo lang, yung maliit kong maleta, yung hand carry, 10 kilos. Yung aking maleta na malaki, 14 kilos. 23 mali, di ba? Parang sabi ko, yung malaki, yung magaan, dapat yun na mabigat eh. So, tin-transfer ko lahat ng, kasi around pala ako ng 30. Hindi ko alam eh. So, pasok lahat. Tapos backpack na lang yung dala ko. Parang marami kong oras eh. Kaya nakapagbasa ko. At isa sa nabasa ko, gusto ko kasi medyo may tama eh. 2 things yung nabasa ko. Yung una, grace
is abused. When we deliberately commit sin, and ang intention, patatawarin naman ako ni Lord. Mahal naman ako ni Lord. Para inaabuso daw natin yung grasya ng Diyos. Kapag gagawa ko ng kasalanan, deliberate. Ibig sabihin, alam kong mali, gagawin ko. Bakit? Patatawarin naman ako eh. Mahal naman ako eh. Manira ako, patatawarin naman ako eh. Manakit ko, patatawarin naman ako. Tama! Pero yun ba yung, hindi ba abusado yun? Kita ko doon. Kasi, kailan lang narinig ko yung, si Brother Edgar sabi niya, Lord, patawarin mo ako kung pinagsasamantalahan ko ang iyong kabutihan. Grabe yung salitang ginamit, Pinagsasamantalahan. Ano ba ibang word ng pinagsamantalahan? Corrupt. Corrupt? Abuso. Abuso. Alam mo, nasa isip ko, ni-rape. Nabuso. Hindi. Bakit yung rape? Kasi nag-take advantage ka sa kahinaan ng iba. Yun naman na rape. Nag-take advantage ka sa kahinaan ng iba. Kung naman, Kaya medyo hit eh. Sabi ko, guilty ako. Hindi ako accepted. Tapos yung isang nabasa ko pa, nakahit din ako, sabi nung nabasa ko, it is sad when people are not offended by sins. Pero pag kinrek mo, dun sila na-o-offend. Ulitin ko. Hindi sila na-o-offend gumawa ng kasalanan. Pag kinrek mo, judging ka. Hindi ganyan si Lord. Si Lord compassionate. Oo nga. Pero pag kinrek, judging, hindi sila na-offend sa kasalanan, but they are offended when they are being corrected. Ano mo talagang isip ko, nag-reflect ako na, ganun ba akong ugali? Kasi pagka ganun yung ugali natin, hindi tayo teachable. Hindi tayo repentant heart. A repentant heart is offended by sin. Amen. Amen. A repentant heart is never comfortable with sin. Never comfort. Kaya, sino sa inyo yung parang asiwa pag may nagawang mali? Asiwa na lang. Yung asiwa ka lang. Yung parang, diba, Hindi ka napapakali. naaalibadbaran ka ba? Yung parang di ka ano ba yung simpleng nainis ka sa amo mo? Naiinis kayo sa amo, di ba? Yes. Okay, magalang Tagalog yan, di yun. I-check ko. Naiintindihan nun. Hindi pa nainis ka sa amo. Kasi naturally tao ka eh. Pero, hindi. Lahat yan tao tayo eh. Pero pag nainis ka, Lord, sorry, mali yung reaction ko. Pag gumanon ka, repentant heart. Bakit? Hindi ka masaya na nainis ka eh. Hindi ka komportable na may entertain. Yung inis, yung galit, normal yan. Tao ka eh. Ano hindi normal? Patagalin mo. You allow it to remain in your heart. When it remains in your heart becomes hardened heart. Yun nga, hindi ka na makorek. Ako pa ba masama? Ako na nga puro pasensya? Siya naman talaga yung makulit? Tapos ako pa ba yung masama? Ako na nga yung nagpapatawad, ako pa ba masama? Ako pa? Wala, di ba? Kung sagutin ka, ikaw nga, ikaw. Bakit ikaw? Kasi ikaw yung gustong bumait eh. Amen. Amen. Yung sa kausap ko kanina, binanggit ko sa kanya eh. Gusto mo bang bumait? Tanong, gusto mo bumait? Amen. Meron yung amo mo ba? Minsan, alagay mo, di ba hindi man iisip yung pagpapakabait? Ikaw lang kasi ikaw yung nandito sa love flock eh. Amen? Amen. Anong laban mo sa taong ayaw bumait? Gusto mong bumait? Amen. Kalaban ka sa taong ayaw bumait? Anong panalo mo ron? Wala kang panalo ron. Ayaw niya, ikaw gusto mo eh. Kaya simula pa lang ng boxing round doon, talo ka na. Tapos makikipag-boxing ka pa. Bakit? Pero yun yung bihaya ng tao nang humihingi ng tawad. Mas gusto niya ang Diyos kaysa dun sa mali. Amen? Amen. Offended. Gusto ko yung salita.
Dapat na-offend tayo pag may mali. Tayo ha, hindi yung sa kapwa natin. Tayo. It is good to see where we are wrong than to see the wrong of others. It is always good to accept where we are weak, than to always look at the wrongs of others. Gusto ko yung kanta na to. Sabi ng kanta, set my spirit free, that I may worship thee. Tama ba? Yun yung lyrics. Okay. Tingnan niyo to ha. Ang hirap mag-worship. Hello? Yes. Ang hirap mag-worship. Pag inis ka pumunta rito. Amen. Pero nangyayari yan, di ba? Amen. Ha? Inis ka. Bigat ng bag ko, pinadala-dala pa ni brother yung Bible niya. Hindi ko naman. Hindi nga. Sinampol pala. Sinampol pala. Sample lang. Sample lang. Di ba, tapos sasabihin na tapos maloko mo yung buwisit. Then kakanta ka, I love you, chika brother. Hindi ka binabanggit yan. Hindi mo talaga pwede paghaluin yan eh. Kaya ang sarap, narinig niyo ba ako? Ang sarap na isinusuko mo yung kahinaan mo. Yung 5 stones na sinusuko mo siya that you are imperfect, coming to a perfect God. Amen. Amen. At ano mo sasabihin sa Lord? Halika na. Yun yung gusto ko rin, hindi ka niya tatabay. Mahina ka, halika na. Happy ka kay Lord? Amen. Kaya ka nandito. Ito yung pangalawang tanong. Happy sa'yo si Lord? Sana all. Yun yung tamang sagot doon. Sana all. Sana all. Pero alam mo pa saan nagiging happy si Lord? Pag nakita. Pag lumako ka at sabihin mo, Lord, kailangan kita. Set me free. Doon happy siya. Kasi tinatanggap mo, something in you is weak. Let us bow our heads. Totoo to, Lord. We can never deny this, that we are nothing without you. It is only your grace, Lord, that allows us to serve you, to love you. It is only your mercy that can set us free. It is your forgiveness that can cleanse us from all our impurities. We need your salvation. We need you, Holy Spirit, in our lives. Set us free this afternoon from all that separates us from you, from everything, Lord, that set us apart from you. Set us free. Set my spirit free, that I may worship thee. Set my spirit free, that I might praise thy name. Let all bondage go, and let deliverance flow. Set my spirit free to worship thee. Set my spirit free, that I might worship thee. Set my spirit free, that I might praise thy name. Let all bondage go, and let deliverance flow. Set my spirit free to worship thee. Let us all stand up. The more we realize our weakness, the more this prayer becomes true. The more we realize we are sinful, mas lalo natin kailangan itong dasal na ito. Ano yung dasal? Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit.
Spirit, I pray. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your strength and your power. Come in your special way. Come in your own special way. Come, let us bring in the desert. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet spirit Lord, healing let power your sweet healing power touch me and make me whole. touch me and make me Halina, whole. Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo. Kailangan kita. Ikaw lang. Walang iba. Kailangan kita. Kailangan kita. Sigla at lakas ng mahina. Sigla Hallelujah. at lakas ng mahina. Hallelujah, Holy Spirit. Pag-asa kita. Lakas kita. Pag-asa ka naming lahat. Shala, halala, bala, halala, bala, halala, bala, Hallelujah. Shanda, halala, bala. Papuri sa iyo, Panginoon. We glorify. Ikaw ang lahat We praise your name. Hallelujah. 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 Oh, Shanda, halala, bala, halala, bala. Kagalingan sa amin, Jesus. Ang pag-ibig mo ay Glory to you, Lord. puri pa Praise you, Jesus. Thank you. Spirit Oh, the Lord is now upon me to heal the broken heart and set the captives free, to open prison's doors and make the blind to see. The Spirit of the Lord is now on me. Magsiputa. Umupo talaga. So, lahat po na bless. Amen. So, maraming salamat, Brother Rafi, sa ating mga praise and worship. So, lahat tayo na bless. Amen. Maraming mag-share ng blessings. Amen. Amen. So, pangungunahan po tayo na Sister Rose sa ating sharing Amen. blessings. Amen. Ang filter yung brand. Bumasag pa. Okay na pala. Okay na, okay na. Walang filter yun. Amen. Sorry lang, ano ka ba? Papurit na sa salamat. Amen. Sorry naman, Lord, kasi nakatulog ako. Actually, sabi ko, papahinga lang ako at nakatulog naman ako. And bigla ako nahiya kasi nagpa-practice ako ng joyful song. Pagdating ko, nilabas na pala. Mamaya. Mamaya, Brad. Mamaya. Habang bago ako nakatulog, may nabasa ko yung about God, yung kumakanta siya. Sabi ko, alam, kakanta rin na ako. Kailangan ko kumanta ng yung matino, yung tumatawa pa din ako. Ano ba yan? Amen. Thank you, Lord, for everything. Yun nga, yung safe yung family ko.
maging safe lang sila. Unsafe ako. Yung ate ko, okay na rin naman siya. Hopefully matapos niya yung kontrata niya. Yung may mga problema na lagi daw masakit yung paa niya. Hopefully masurvive niya yung 2 years. And ayun, nakakaraos na siya sa isang bahay niya. Sa baba naman, kasi nga malaki po yung pagkasanla ng bahay niya, 300 plus. So natapos niya na yung taas baba naman. So paunti-unti nararaos niya. So lagi kong pinagdadasal na sana maging okay siya kasi naaawa din ako. Dahil yung parang feeling ko ako nang mas matanda sa kanya. Ayun. So, thank you, God, for nandito ako ngayon. Late man ako at present. Thank you. Oh, what a mighty God we serve. 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 Amen. Kasi ikaw Sister Rose, yung sabi nga ni Brad kanina, yung nakakaunawa, di ba? Papunta ko rin sa hindi pag-atras, balik ka na balik. So, ikaw yung parang panganay sa sinasabi mo, sa kapatid mo. Ikaw ang malawak ang isip. Kaya gano'n. Malawak ang pangunawa. Amen. So, Sister, tawag natin Sister Luz. Sa kanyang blessings. Amen. Thank you, Sister Luz. Marami pong salamat, Lord. Tunay nga po yung chair ni Brad kanina. Tama po yun, totoo po yun. Thank you, Lord. At niremind po kami. Sabi niya balik. Every time po na merong negatibo na nangyayari sa buhay ko, wala akong iniisip, kundi I need to go back kay Lord. Kasi doon po ako kumukuha ng kalakasan. Kasi hindi ko po kaya yung sometimes na may problema ka na akala ng iba masaya ka. Akala nila may ngiti ka. Hindi nila pansin yung internal na sa buhay mo na na-experience mo pala yung mga negatibo. But then nakangiti ka pa rin, ina-accept mo yung blessing na hirap na problema. Kasi hindi ko naman naiisip na nag-iisa ako actually. Ang naiisip ko, nandiyan si Lord na kailangan kong laging pumunta sa Kanya at lumapit para makaya ko yung bigat ng dinadala ko sa buhay, na kahit ang akala ko nag-iisa ko, nandiyan yan sa likod ko na nakaantabay, na lagi akong sinusuportan. Kaya salamat kay Lord dahil always reminding me na kailangan ko maging masigla na during my day off. Kailangan kong ma-feed ako ng mga words of God para magkaroon ng kalakasan na nagmumula sa Kanya. Thank you, Lord, sa blessing. Amen. Amen. Praise be the Lord, hallelujah. Praise be the Lord, hallelujah. Praise be the Lord, hallelujah. Praise be the Lord. Maraming salamat, Ate Luz. Napagtagumpayan mo, Ate Luz. Pinaiyak. Salamat. Tapos na, Ate Luz. Ganun talagang, ang buhay. Hindi mo na alam kung sasabihin. Maandaan tayo sa pagsubok lahat. Amen. So, imbitahan ko si Sister Epi para sa kanyang Sharing blessings. Amen. Palapakan naman natin, Sister Epi. Ay, nakapang pang-moderator ka ngayon Kaya pala kanina Nakapag-moderator ka. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Afternoon po. Every gising sa blessing ka. Amen. Thank you, Lord. Maraming salamat, Lord, sa nagdaang taon.
sa mga blessings, sa mga trials, pero nandito pa rin kami. Amen. Kasi kailangan ka namin, Lord. Lahat ng magagawa kung wala ka sa'yo. Kaya, maraming salamat yung mga, lahat naman tayo nagdaan sa, trials, di ba? Pa yung trials ko no October talaga, akala ko, hindi ko alam na yung palang nangyari sa akin yung life-threatening yun eh. Kaya, nalugbok ako. Nalugbok ako doon kasi hindi ko iniasahan na magkamaganon ako yung simpleng ubo na mauwi para sa life-threatening yan. Pero maasa ako na gagaling at gagaling ako. Hopefully, sa susunod na check-up ko yung sasabihin na ng doktor na sarado na yung butas at wala na yung hangin kasi yun na nagpapahirap sa akin yung parang hinihingal ako hanggat hindi nawawala yun. Pero I'm thankful, grateful sa Panginoon na nandyan siya. Ting bumabagsak ako talagang tinatapik niya ako na anak, sabi niya, ano na, tingnan bagsak ko eh. Bagsak ako. Amen. Dumaan ako sa so parang depression ba? Yung time na yun na talagang nakikita ako ng amo ko na masaya ako, nagtatawanan kami. Pero deep inside me, merong kulang. Meron kulang. Kaya malaki din ang aming pagkukulang sa Panginoon kasi bumagsak ako, parang nawalan ako ng trust. Parang nawalan ako ng kumpiyansa. Yun. Yung sabi ni Brad, balik. Sabi ko noon, ito ba? Kinakausap mo ba ako? Amen. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa grupo na lagi sila nagpupray sa akin kahit na missing in action ako. Nagpapasalamat din ako kay Sister Luz na siya gumagawa sa gawa. Dapat tungkulin ko, pero nandiyan siya, nagpapasalamat ako sa bawat isa sa kanila. Thank you mga kapatid, hindi niyo ako iniiwan kahit na missing in action ako lagi. Kaya grateful and thankful sa wishing you all sa itong taon na ito na healthy lahat tayo. Amen. Thank you, Lord. Praise be the Lord, hallelujah. Praise be the Lord, hallelujah. Praise be the Lord, hallelujah. Praise be the Lord. Okay. May ito lang talaga. Si Brad po, medyo nagpapatawa ng konti. Para kasi maraming pinagdadaanan eh. Kaya Sister Sharon, imbitahan kita. Amen. Present na siya talaga. Huwag na praise be the Lord. Amen. Amen. So, magandang hapon po sa atin. Magandang hapon po. Salamat sa araw na ito. Ako, gusto ko lang ibalik yung pasasalamat sa lahat. Mula sa amo, sa pamilya. At sa oras na ito, ang gusto ko lang ipagpasalamat yung presensya ng bawat isa. Amen. Answer prayer ba? Tissue, andyan yung tissue. Answer prayer. Yes. Kasi, every time na nagsasayanakan kasi nito, dalaw lang kami. Tatlo lang kasama ang speaker. Nandun sa personal intention kanina pagbasa ni Brad, kasi siya yung natapa. Doon ko talaga yung inaano na, yung bago matapos yung activity ay dumating pa yung marami. Yung namimiss ko yung yung madami, yung gano'n, yung dati. Then kanina sobrang nabias ako kasi nakita ko yung paa niya. Iba yung pakiramdam ko kanina, tapos si Ninang lalo na. Doon ko na Hindi mo nakita to. Hindi. nandiyan naman lagi. Nakita ko yan. Ano naman yan siya si Ate Maloy. Alam ko Nandiyan naman naman lagi yung yan. ano niya. So, doon yung sharing ni Ate Luz. So,
ramdam ko yung nararamdaman ng bawat isa kahit hindi ako nagme-message. Pero ramdam ko yung pakiramdam ng bawat isa, lalo na kay Ninang na alam ko yung nararamdaman na yung hirap ba na ganun. Kaya yung pasalamat ko lang kasi nandito pa rin tayo. Tapos, nandito pa rin alam ko na kahit hindi tayo laging nag-uusap, nandun ramdam ng bawat isa na nagdadasal tayo sa bawat isa. Yun lang yung pinagpasalamat ko. At doon din ako na-bless yung kanina rin yung sabi ni Brad yung balik. Parang ang laking na nasabi ko, Lord, sana unti-unti na kaming bumalik. Yung ganun. Kasi siyempre nakita naman natin yung ng Lord, kung talagang umiyak ba ako? Tears of joy. Tears of joy. Iba kasi yung ko ngayon. Hindi ako ganun mag-share, di ba? Oh, tears of joy yan. Iba yung pakiramdam ko ngayong araw na ngayong oras na ito. Kanina nga nang nakita ko si Brad. Basta masaya ako sa presensya ng bawat isa. Yun lang yung pinagpapasalamat ko kay Lord. Kasi nandun pa rin tayo. Nandito pa rin. So, papuri at pasalamat kay Lord. Amen. Ito, Oh, what a mighty God we serve. 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 Thank you, Sister Sharon. Parang nahila mo kami lahat na. Amen. So, feel ko siya. Kasi kami dalawa lang yung lagi naiiwan. Hindi naman naiiwan, pero nag-i-stay pagka, halimbawa, tapos Renee, parang na-pray over, answered prayer nga, na ngayon, tuloy-tuloy na to si Sharon. So, talagang tuloy-tuloy rin kailangan. Yung dasal na sinabi nga ni Brad na, balik. Ayun. Babalik na lahat. Amen. In God's perfect time, syempre. Amen. And then, there's a reason for everything, sabi nga. So, imbitahan ko si Sister Malu. kampante. Amen. Palakpakan natin si Sister Malu. Amen. Thank you, Lord. Kasi parang kanina kasi pagpunta ako dito, bigat-bigat din kasi yung loob ko. Kasi yung problema ko kasi yung asawa ko. Amen. Na inuuna kasi yung ibang mga kamag-anak. Lalo kasi nung nakarang linggo kasi yung inaano ko lang yung bunganga ko na siguro yung mga natututunan at naririnig ko dito kasi nung nakaraan na hindi kahit nandito ako pag umuwi ako pag may ginagawa yung asawa ko yung nagdadadak-dak pa pero kanina parang pinipigilan ko yung sarili ko na sabi ko Lord pupunta na naman ako dun sa mag-prayer meeting na nakikipag-away ako sa asawa ko, sabi ko gano'n. Kasi nung Friday, yung anak ko ang nagdadadaktak sa kanya kasi yung uwi kasi nila ngayon Friday, hating gabi na kasi yung mga oras ng klase nila gabi. Kaya nung nakaraan, inuna niya yung pinsan niya na yung namatay kasi yung anak niya. Tumulong siya doon, sabi ko, inuna mo pa kasi yung ibang tao kaysa mga anak mo, sabi ko gano'n. Dinakdakan yung anak niya, yung panganay ang nagdadakdak, tapos sabi nung ako na sana ang magdakdak, sabi ko, diba, Sisig na yun. Dinagdak. Sabi ko, sinabihan na nga ng anak, tapos ngayon ako pa ang magsasabi. Nagsusumbong na ginanon daw siya ng anak niya. Tapos ngayon, nagsusumbong na nga lang sa akin. Tapos kanina na naman, so yun, sabi ko, Lord, pupunta na naman ako, ganyan na naman mangyayari. Parang bigat po yung dibdib ko, sabi ko. Ayokong pupunta dun sa venue na mabigat yung dibdib ko, sabi ko. So, nung habang nagsasalita siya, di ganon, nagaganon. Pero parang gumaganon yung ulo ko ba? Tapos nung maisip ko na dito ako pupunta, parang naglaylo na ganon. So, sabi ko, sorry Lord. Sorry Lord. Patawad mo, nagaganon ako. Amen. Parang hindi kasi ako makalakad na. Kaya ang bagal-bagal kong lapit ko na kanina.
parang binagalan ko kasi iniisip ko na mabigat yung dibdib ko na Amen. Alam ko na yan, adobo na yan. So, sabi ko, thank you Lord that nalinaw yung isip ko na Amen. Kaya nung nandyan na ako, nakita ko si Brother Rafi, parang gumaan. Makakarinig na naman ako ng salita ni Lord sa Amen. ko. Amen. So, yun lang. Thank you, Lord, that okay na yung pakiramdam ko. Kahit na nag-aano ka. Pero mamaya, sabi ko, mamaya kakausapin ko. Mamaya. May adobo na yan. Kailan mo ka na? Uy, syempre, nakapag-ano na ako. Amen. Hindi ko pa ituloy-tuloy yung pag-ano ko sa kanya. Amen. The love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, oh, wonderful love. Diba? Yan ang biyaya ng Diyos. Yung tinutokso tayo ni Satanas kasi palapit tayo sa Diyos. Di ba sabi ni Brad? Okay lang si Hindi siya papayag. Hindi siya papayag si Satanas na hindi ka magiging, hindi ka makakarating ka ng, yung straight ba, yung mabilis. Kailangan mayroong mga balakid, mga struggles. So, salamat si Sir Malu. Si Sister Junilyn, imbitahan ko. Naligtas. Alam ko naman tatawagin mo po. Di ba ready siya? Ang marapin po sa lahat. Amen. Lord, thank you po sa lahat ng mga biyayang binigay niyo po sa amin, sa pamilya, sa lahat ng mga struggles na na-encounter ko. Yeah, ito pa rin. Sawa ni Lord. Okay naman po lahat at saka doon sa bahay. At sa araw na ito, thank you din po Lord kasi for the first time is, nag-hike ako na. Wala akong bundok mag-isa. Wow. Nakaya ko. Nakaya ko. Amen. Yeah. Thank you po sa lahat sa inyo. Yan lang. Amen. Praise be the Lord, hallelujah. Praise be the Lord, hallelujah. Praise be the Lord, hallelujah. Praise be the Lord. O, diba? Mag-isa siya umakyat ng bundok. Sa susunod, sister, umakyat Sama mo siya. Sama mo si Brado, excited maglakad dyan. Naglalakad siya sa nakahiga. Natutulog. Anyway, so, okay na po tayo. Diyan po nagtatapos ang ating, si Father. Father ba? Diyan po nagtatapos ang aming sharing. Meron ba sa Zoom? Wala naman siguro, walang nakakita. Ngayon mo lang Sila lang eh. Kaya nga eh. Anyway, bukas po meron pong, wala silang bukas sa Sunday na lang po ang inyong sharing sa Wong Tai Sin sa St. Beneventures. So, let's all stand to listen to our Holy Gospel. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. The Lord be with you. And with your The spirit. reading is taken from the Gospel of Saint Mark. Glory to you. Glory to you, O Lord. King Herod heard about Jesus, for his fame had become widespread, and people were saying John the Baptist had been raised from the dead. That is why mighty power are at work in him. Others were saying he is Elijah. Still others is a prophet like any of the prophets. But when Herod learned of it, he said, "It is John, whom I beheaded. He has been raised up." Herod was the one who had John arrested and bound in prison on account of Herodias, the wife of his brother Philip, whom he had married. John had said to Herod, "It is not lawful for you to have your brother's wife." Herodias harbored a grudge against him and wanted to kill him, but was unable to do so.
Herod feared John, knowing him to be righteous and a holy man, and kept him in custody. When he heard him speak, he was very much perplexed, yet he liked to listen to him. Herodias had an opportunity one day when Herod, on his birthday, gave a banquet for his courtiers, his military officers, and the leading men of Galilee. His own daughter came and performed a dance that delighted Herod and his guests. The king said to the girl, "Ask of me whatever you want, and I will grant it to you." He even swore many things to her. "I will grant you whatever you ask of me, even half of my kingdom." She went out and said to her mother, "What shall I ask for?" And her mother replied, "The head of John the Baptist." The girl hurried back to the king's presence and made her request. "I want you to give me at once on a platter the head of John the Baptist." The king was deeply distressed because of his oaths and the guest. He did not wish to break his word to her. So he promptly dispatched an executioner with orders to bring back the head of John the Baptist. He went off, beheaded him in the prison, and brought the head on a platter and gave it to the girl. The girl in turn gave it to her mother. When his disciples heard about it, they came and took his body and laid it in a tomb. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Let's all sit down. Good afternoon. Good afternoon. Una, sorry, dala-dala ko yung Bible ko, wala akong salamin. Ang galing ko eh. Ang tawag doon ay edad. Anyway, meron lang reflection sa mga sharing niya. Pag ikaw ay nabibigatan, titingin ka lang sa akin para maalala mo araw-araw ako may dalang mabigat. Okay. Sometimes we focus on our burdens. That habang nagpo-focus ka kasi sa burdens mo, lalo yung bumibigat. But when you surrender your burdens to God, somehow it becomes easy because He carries it with you. Kaya nga gusto ko yung kata, He will carry us, di ba? Totoo yun, He will carry us. We cannot carry our own burden. Second, yung si Malu, sabi niya, papunta ako ng venue eh, mamaya na lang. Hindi, ko lang yan. You come here weak. Remember this, you come here weak. When may paglumabas ka rito, you come out strong. Remember that. Hindi ka pumunta sa prayer meeting, aalis ka, same person. Because definitely something is being changed in you. Bakit? Isipin mo, nasa isip mo, dinakdakan, di ba, madali yan. Tinanong ko, Ilocano ba ito? Mali sa dinakdakan. Anyway, yung grace na yun, dadala mo pa yun mamaya. And I believe pag kinausap mo yung asawa mo, it will be with grace. So sa Junilin, huwag mong kalimutan pag-akit mo ng bundok. Sama mo sila. Huwag ako. Kasi nag-internalize pa ako sa pag-walking. Ang mahaba-haba yung internalization ko. And it's good to see you again. Sister Epi, sabi niya may yung butas sana, no? Alam mo, coming here, mamaya, you will receive the Holy Eucharist. The Holy Eucharist will close that. Amen. It is the Holy Eucharist. Yung Amen, Lord. yung grace na nagagaling doon sa Holy Eucharist, it is not about our prayers. It is about the grace that comes from the Holy Eucharist. Healing Eucharist. So when we receive the Holy Eucharist, we receive healing. Amen? Amen. Palakpakan natin sila. Kanina, Epi, talagang tinanong kita, kumusta si Epi? Kumusta mo ba ito ba ganyan? Sabi, hindi nga kasi may sakit. Kaya nung nakita ka itong pumasok, medyo bumitig na yung lalamunan ko. Tapos sinigundahan pa itong daya nito, wala na kang iyakan eh. Sabi niya, natakot pa naman ako kanina. Sabi, nakita ko nga si Brother Rapi. Kala ko sasabihin niya, nakita ko si Jollibee. Kala ko ganun sasabihin niya, buti hindi ganun. But always remember this. We will always have our differences.
tao tayo. Amen. Mayroon tayong mga diferensyahan. Pero pag pumunta ka rito, blessing ka. Amen. At, ulitin ko, you are the blessing. Amen. You bring blessing. Kaya, di ba sabi kanina ni Luz, madalas ako malilate, blah, 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 blah. Di ba late? Basta huli. Basta nandiyan ka, blessing ka pa rin. Amen. Blessing ka pa rin. Si Rose, natawa ako. Mag-student, taba mo. Yun lang, tapos na yung sharing niya eh. Ang sharing this kasi, I was deeply touched sa mga sharing kahit nagtatawa na tayo. Kasi alam niyo kung bakit? Hindi ito sa dami. Remember the church, nagsimula ang katolikong simbahan. 12 lang eh. Hindi sila perpekto, pumapalpak. But one thing they know, they come to a God, bago sila umuwi, pumunta sa iba't ibang lugar, to give God. Ang nasa isip kasi natin lagi, natutunan ko ito kay Monsignor Albert, ang mentality kasi natin, uy, punta kayo sa Laflac. Dadalhin kita sa community. Tama yun. Pero sabi ni Monsi, ang mission natin ay hindi sila dalhin sa Laflac. Ang mission natin ay dalhin si Jesus sa kanila. Para pagdating ng panahon, magpunta sila sa Laflac. Pero yung unang step, dalhin mo si Jesus sa kanila. Ikaw yung maging Kristo, hindi dumadakdak. Nagpapasensya, di ba yung sinabi mo na nagulat? Mismo, kaya ako na-bless sa sharing mo, hindi ko nga akala na makapagpigil ako eh. Yun yun eh. Nagugulat ka mo, uy, parang mabait ako ah. Diba? Nagugulat ka, bakit? Trabaho ng Holy Spirit yun eh. At yun yung pag-usapan natin, grace. Grace yun eh. Grace is something that we do not deserve. And yet God has freely given us. Bakit? Kailangan natin yung grace eh. Without grace, we cannot be good. Without grace, we cannot obey God. Without grace, we cannot follow Jesus. Ang grace binigay para magbago tayo. Hindi para lisensya, para ipagpatuloy yung kasalanan. Kaya kanina binanggit ko, di ba? Ina-abuse siya kasi minsan yung katwiran natin na, patatawarin naman ako. Di ba? Kahit naman magalit ako. Di ba, attend ako muna akong prayer meeting, pasensya. Patatawarin naman ako. Alam mo, may kwento ako din, naalala ko na, gusto ko kasi sharing ng maluli. Naalala ko nung kami ni Angel, ano pa na-share ko na to, pero yung ganito yung naalala ko na, minsan manonood kami ng sine ni Angel. Siguro mga 16 na siya ng 16. Ngayon 22 na siya eh. 16, nasa McDonald's kami. Sabi ko kay Angel, Jel, pa-embrace naman si Daddy, pakis. Nung maliit siya, pag sinabi kong embrace, kiss, yakap kagad yun. Kikis kagad yun, nung maliit. Nung malaki na, epal ka dad, epal ka. Hindi ako nagalit. Nasa McDonald's kami. Baka may makakita ng taga-Laflac. Siyempre, di ba? Speaker ako, baka may makakita, nagagalit ako sa anak ko. Nasa McDo kami. Sabi ko, mamaya ka pag-uwi ka mamaya. Alam mo na ba naglalakad kami? This is grace at work. Alam mo, dinig ko yung Holy Spirit. Hindi ka talaga mabait. Pati anak mo, pinagpaplanuhan mo yan. Mamaya akong epal. Tingnan natin sa bahay ko, makapagsalita ka ng epal. Alam mo, na-convict ako doon. Grace ay kailangan natin para ma-convict. Kaya gusto kong sharing man, I like that na. Na-convict eh. Sabi nga, nakita ko talaga siya sa CR, iiyak ko eh. Frag! Parang nakakita ng... Tatawag ka ganda ng boss. Frag! And for me, that is, kasi kasama sa grace, kailangan, teka na, mamamadi ko na.
Masaya kami, masaya. Masaya mo, Pi. Tawa kay pala. Lubos-lubusan sa yan. Yung grace kasi, kailangan nararanasan mo yung God's love. Hindi mo lang alam na mahal ka, kundi Iba kasi yung, alam niyo naman mahal kayo ng Diyos eh. Pero nararanasan mo ba yun? Kasi para maranasan mo yun, kailangan binubuo ka na. Amen? Amen. Binabago ka. Ilalayo ka sa mali. Nilalagay ka sa tama. Kasi ang hindi mo pwede siya, mahal ako ng Diyos, then pagpapatuloy ko yung mali. Hindi. Ang pagmamahal ng Diyos, ilalayo ka sa mali. Amen? Amen. Iko-convict ka nga eh. I cannot say, mahal ako ni Lord, pero ito, hindi ko to love. Hindi, that's not work that way. The love of God will help you to love even the unlovable. Amen. Bakit? Kasi nga apaw umaga. Di ba overflowing? Di ba lagi sinasabi natin yan eh. Apaw ang pag-ibig ng Diyos. Kung apaw siya, matututo kang magpatawad. At kasi, let us admit this. In our imperfection, we hurt other people. And other people hurt us. At trabaho ng Holy Spirit, yung pagmamahal ng Diyos, illumin yun. Many years ago, I've shared this. Nakakabasa ko lang uli ng book about sa Lent kasi sa Lent. Alam niyo yung kwento ng Beauty and the Beast? Alam niyo yan? Ano yung kwento? Sabi niyo, alam niyo. Ano yung kwento? Merong beast, tapos si Beauty, napunta sa bahay ni Beast. Tama? Napunta siya. Napunta o dinala siya ng tatay niya? Napunta. Pasyal sila. Ha? May pasyal. Tapos naiwan siya doon, di ba? Tapos si Beast, masama ugali, di ba? Yeah, Naging Hindi. Oo. Kasi gusto ko tingnan niya to. Beast siya, kaya nga beast. Ano ba sa Tagalog ng beast? Halimaw? Animal? Di ba? Pero dumating si Beauty. Masama si Beast, pero ang ginaganti ni Beauty, kabutihan. Kaya one day, si Beast, minahal si Beauty. Imagine mo, di dumating si Beauty sa buhay ni Beast. Lalo pa rin. Baong buhay niya, mamamatay siya, Beast siya. Amen? Amen. Imagine, malo hindi dumating si Lord sa buhay mo. Buong buhay mo dadakdakan ng asawa mo. Am I kidding? Mukha lang nakakatawin, but that is the truth. Buong buhay ko, sasaktan ko yung anak ko. Buong buhay ko, maninigaw ako. Buong buhay ko, magagalit ako. Yun lang meron ako eh. Nang dumating si Lord sa buhay mo, siya yung beauty that changes your heart. Paano nagbago si Beast? Pagmamahal ni Beauty. Hindi naman si Beast ang nagmahal una eh. Si Beauty, nagpakita ng kagandahan loob. At dahil nagpakita si Beauty ng kagandahan loob, si Beast natutong magmahal. All his anger, all his hate was melted by the goodness ni Beauty. Yun yung nangyayari sa akin, di ba? Kaya yun yung grace. God's love being experienced. Nakaramdam ka, di ba? Kaya nga, masarap ding magulat eh. Alam mo, kaya, sorry Maluha, hindi kita na, kasi, mismo siya eh, dapat karamdam ko sa share mo, dapat magalit na ako, hindi pa ako nagalit. Parang yung dating sharing niya sa akin eh. Dapat mainis na ako, di pa ako naiinis. Titignan ko mamaya pag-uwi kung maiinis ako. Kasi nagugulat siya eh. Ikaw ba nagugulat? Dati magre-react na ako. Ba't hindi ako nagre-react? Kinuwento ko kahapon, pero kwento ko dahil alam kong hindi kayo nakinig kahapon. Wala ka. Kahapon may bago akong kapitbahay. Hindi sila masama ah. Kaya lang maingay sila. Lalo na yung mga bata. May 3 bata eh. Actually, inalis na yung isa. Blessing na nawala yung isa eh. Kasi pag 3 sila, baghapon silang umiiyak. Yung iyak na palahaw, alam mo yung palahaw? Yung galit na, tapos hindi pipigilan hanggang pumigil, hanggang mapagod. Minsan mga 2:00 ang nagaling ako, 3:00.
Habang nagpapahinga yung tatlong bata, si Lola naman ang dadakdak. Ano ba kayo? Hindi ba kayo tumigil? Di tayo. Nilonggo ka lang. Hindi, ang ingay. Nakakainis. Nakakagalit. So one day na isip ko, either asarin ko ng asarin ang sarili ko rito o pag-aralan kong unawain ito. Kaya lang ang hirap intindihin yung nagdarasal ka. Minsan nagtotoko ko na. Dahil binanggit yun kay Brother Jean. Sabi ko, Brother Jean, mga kapitbahay ako na nahirapan ako kung sabi ni Brother Jean, ang bait naman ni Lord sa iyo. Bakit? Yung pagkakataong kang bumae. Alam mo, sa totoo lang, nung na-affirm what I feel. Brother Jean, affirm what I feel. Na hindi ito oportunidad magalit. Opportunity ito para magbigay ng love. Kasi nararamdaman ko yung love ng Diyos. Opportunity ito to give love. Not to be angry. Kundi araw-araw akong gigising, visit. Visit na ako. Ingay-ingay, dito tuloy ako makatulog. Araw-araw yun. Araw-araw. Thank you, Lord. Buhay pa sila. At buhay pa ako kasi narinig ko yun. Kaya nga one day, tingnan niyo tayo, one day, narinig ko si Lola nagsusundot ng kanal. Alas 6 ng umaga. Baka 5:30 pa lang, hindi ko siguro nagsusundot na siya. Narinig ko may kumakaluskos eh. So bumangon ako, tingin ako, ay, anong ginagawa niyo dyan? Kasi may bara eh. O nga naman, ba't naman nasusundot eh? Minsan may mga tanong ko, wala rin sa ulog. Ba't ka nilulog? Kami, baraw nga naman. Tawa rin na kayo. Tapos, sabi na, tulungan ko na kayo na. Naalala ko, di pa ako nagtututbrush, di pa ako nag-ihilamos, wala naman sa nagsusundot na ako lang kasi ang hapon na ako. But I was thankful. Na nakagawa ako ng mabuti sa mga tao na dapat kong kainisan. Hindi ko sabihin mo, unahin ko yung kanal kaysa sa kape. Diba, no? But I was thankful. Lord, thank you na ipasa ko yung love. Pero si nanay, natawa ko kay nanay. Yung may malaking bato doon sa kanal namin. Nay, teka ako nabubuhat bago ako makapunta doon sa bato na iikot ako kasi hindi ko kayang sumapa sa bakod. Huwag nyo nang tanongin bakit hindi ako makasampa sa bakod. Iikot ako. Nakita ko. Hindi lang yung tao na rin. Nahila na niya yung bato. Tapos doon kami dalawa. Silinis ko yung... Natawa talaga ako kasi hindi ako yun eh. Kung ako, napipikon ako eh. Kung ako. Kaya nga, di ba ang bait ng Diyos na yung dati mong ugali, nababago ng kanyang pagmamahal? Epekto yun ang pagpunta mo rito eh. Ako naniniwala na yung pananampalataya mo, hindi na galing sa pakikinig, kundi sa karanasan mo ng pagmamahal ng Diyos. Amen. Palakpakan natin si Lord. Yung G, yung R, Grace Age, R. Responsibility. Isa sa magandang ma-realize natin, yung pinag-uusapan natin kanina, hindi na tayo nagtuturo na ito kasi, ito. Hindi ka na magtuturo. Ang ituturo mo, sarili mo. Yeah. Balik ako kay Maluha. Sorry Maluha. Kasi hindi, na-bless talaga ako sa sharing mo. Sobra. Sabi niya, yung anak ko, dinakdakan na eh. Dadakdakan ko pa ba? Kasi alam niya yung sarili niya eh. Kilala niya. Na nako, magdadanakdak ako. Alam niya eh. Tinatanggap niya na eto ako. At alam din niya, si Lord yung kumilot. Kaya hindi siya nakasalita. No? Kaya yung sharing mo, hit me. Nagbibiro lang tayo. But of course, that is the truth. Narinig mo eh. Inaamin ko, dakdakera din ako. Ano ba yung dakdak? Pato. Nangangatwihan ka ba? Pato ba?
Ano yung mga taong dakdakera, hindi ka palulusutin niya kahit ano lusot mo. Bukat ka lagi dyan. Bakit ko alam, ganun ako eh. Ang sarap tanggapin. Hindi ako tulad eh. Ang meron akong kahinaan eh. Alam mo, pag tinatanggap mo yun, yung grasya ng Diyos lumalakas eh. Bakit lumalakas? Kasi nga, yung hangganan ng kabutihan natin, simulan ng kabutihan ng Diyos. Amen. Amen. Ulitin ko yung hangganan, yung end, the end of your patience is the beginning of God's grace, where the patience will be abundant. Ulitin ko yan, na may hangganan ng pasensya mo eh. May hangganan ng pagmamahal mo. May hangganan ng kabutihan mo. Pero kung saan natatapos yun, doon nagsisimula ang grasya. At pag ginamit mo yung grasya na yun, magbibigay siya ng patience, ng love, ng kindness, ng goodness. Amen? Amen. Kaya nga, pero pag hindi mo tinanggap, hanggang dito na lang ako, Lord eh. Saan ka bibigyan? Saan magsisimula? May mga tao laging sinasabi sa mga kwentuhan, ang hirap naman kasing magpatawad. Alam mo sagot ko, talaga, kaya huwag mong pilitin. Amen. Amen. Ang hirap naman magpasensya, talaga, huwag mong pilitin. Nahirapan ka, lumuhod ka. Bakit ka luluhod? Kasi nga hindi mo kaya. We kneel because we need grace. We kneel because we acknowledge only God can make us good, can make us holy. Nakikipag-cooperate lang tayo. Pero pag tinanggap mo, kaya nga, yung next word is action. Ano yung action? GRA, action. Yung action is, by their fruits, you shall know. Pwede kong mag-talk about patience. Pero kung si nanay, hindi ko pagpapasensyahan, para saan yung talk ko? Get niya? Amen. Madali naman yan eh. Malalaman niyo ba may sinusungit ako si nanay? Hindi naman eh. Pero alam ba ng Diyos? Amen. Lusot ba ako sa Diyos? Lusot ako sa inyo. Hindi ako lusot sa Diyos. Alam ng Diyos. Di ba? Kung daraan ako doon sa harap nila, ito pa yung isang nakakaano sa kanila. Kasi isang daanan namin eh. Sila nasa dulo ko, so dadaan ako sa tapat nila. Laging nakaharang yung timba. Ang laki ko, di ba? Branggana, chinelas. Di ba, pag dumaan ka, malalaman nyo ba kung ganun o ganun? Hindi. Pero ulitin ko, yung hindi nakikita ng tao, nakikita ng Diyos. Hindi ko sasabihin na magpapa-impress ako. And yet, I cannot be pleasing to my God. Amen. At the end of the day, ang goal ko is to please God. If I cannot please God, napapagpasensyahan pala. Hindi, tapos pagdaraan ako. Ingay nyo! See, action is all about putting yung narinig mo dito. Ito, action. Narinig natin sa LSS eh, miracle is love put into action. Kung gusto mo milagro, yung pagmamahal talaga, ilagay mo sa kilos mo. Like tayo kasi meron sana akong zikir, pero mamaya ako nalang kwento sa shelter. Sometimes, we are being challenged to give Jesus to a person na sometimes we are not comfortable, hindi tayo happy sa kanya. Pero, doon tayo dinadala eh.
Maraming tao nagsasabi ng ganito. Alam mo, toxic siya. Iwan dapat siya. Meron kayo nababasa gano'n. Yung toxic daw, mamili ka ng mga tao na kasama mo. Pag toxic, alisin mo. Alam mo, narinig niya na yan. Amen. Pero alam mo ba kung bakit siya dumating sa buhay mo kasi toxic siya? Kasi meron kang kabutihan na kailangan niya. Amen. May mga taong kulang sa pansin Amen. kasi kailangan niya yung pansin na meron ka. May mga taong kulang sa pagmamahal kasi kailangan nila yung pagmamahal na meron ka. Minsan, ang sarap iwan na lang eh. Naalala ko nung kami nila Brother Vic kasi nagkwento sa isang radio program. Si Brother Vic kasi si Sir Alice yung kapartner ko. We're talking about being a blessing to others. Ano natin no? Sabi ko naalala ko many years, sinishare ko rito sa Hong Kong. Yung mga naghahanap ng employer. Brother, dasal naman ako ng mabait na employer. Bakit yung employer na punta sa akin masungit? Hindi maganda ugali. Ano sagot ko? Kasi yung employer mo nagdasal din. Lord, bigyan mo ako ng punyang na mabait. Ikaw yung dumating. Di mabait ka, answered prayer si employer. Amen. Pero answered prayer ka rin. Kasi pag dinala mo yung bait mo ron, pababaitin sila. Amen. Bakit? Nakakahawa ang bait eh. Amen. Nakakahawa ang, kahit sungit, nakakahawa yan, pero yung bait, nakakahawa rin yan. At pag napabait, I've heard many kwento about employer being bumait, and they were being generous, they were being good. Sa'yo rin galing yung kwento, hindi naman sa akin eh. Bakit? You choose to bring God. You choose to put God in a situation na mahirap, na nakakainis. If that was a decision na yung pagmamahal, ginawa mong aksyon. Amen. Amen. Kaya nga may epekto yun eh. Bakit? Pagka may blessing na gano'n, apektado rin yung pamilya. May ripple effect yan eh. Ano pa? C. May sinulat ako rito. Ministry is not performance. Hello? Amen. No, hindi performance yan. Bigyan ko kayo magandang halimbawa. Malapit na anniversary ng Hong Kong. Di ba nagpa-practice kayo? Amen. Sasayaw kayo, di ba sabi mo? Drama. Dra- Drama. drama? Yung sinabi sa'yo. Purahan ka Sabi ko mag-work. nagpa-practice Drama? lang. Ang drama na ng buhay natin. Drama pa ng TV nyo. Hindi lang napunta sa Oh, sige, drama. Sige na, drama. Okay. Tingnan nyo to. Pag-aralan nyo to. Kasi na-witness ko na rin to sa iba. Hindi sa Hong Kong. Sa Hong Kong kasi, ang witness ko, yung anniversary yung practice. Kung ano yung araw ng anniversary, doon sila nagpa-practice. Pero natutuwa ako kasi, alam mo ano kayo natutuwa ko ron? Kasi walang pumupuna. Masaya lang lahat. Amen. Kaya maganda. Amen. Pero isipin nyo nagpa-practice kaya. Ano ba alam? Siyempre may pagtatalo, hindi ganyan, hindi ganito, ganyan. Di ba? Tapos nagkakainisan. Tapos punta na kayo sa anniversary, nag-perform kayo, palakpakan taong ganda. Tapos pagkatapos ng anniversary, di pa kayo nagkikibuan. Bakit? Kasi nga nag-away kayo nung practice eh. Ano? Successful ba anniversary? Hindi. Kaya kayo nag-anniversary para mahili. Pero kung natapos yung anniversary, magkakagalit pa rin kayo. You missed the point. Amen. Amen. Miss the point, ang layo, di ba? Kaya ka nag-anniversary to celebrate. Ano ba yung team nyo ngayon? Kung ano man. Lord, I need something na nalimutan kayo. Anyway, yun yung tema. Tapos, hindi tayo nahil. Hindi tayo nagkasundo. Yung away natin sa practice, dala natin after pa. That is sad. Hindi successful yung anniversary sa Friday group. Bakit? Ano nga? In Christ. In Christ alone. In Christ alone. Tapos biro mo, hindi ka na-heal. I'm just telling you this because of one thing. Nagpa-practice tayo not to perform well,
but to learn to love and accept each other in spite ng pagkakaiba-iba natin. Amen. Amen. Sa shelter, binanggit ko to sa kanila eh. Minsan may mga tenant nagtatalo sa luto ng adobo eh. Kasi iba-ibang luto yan eh. Iba luto na Kapampangan, iba luto na Tagalog, iba luto na ganito. Ay, hindi ganyan lutuin sa amin. Ay, ganito sa amin. Ay, hindi nga sa... Ay, matatawa ka rin eh. Kaya sinabi ko, ayoko ng gano'n. Kung ano man luto ang gagawin ko. Sino magluluto? Kung ano luto niya, wala pa kayamanan. Diba? Ang adobo lang eh. Magkakaiba ng luto eh. Anong gagawin mo? Buti na lang ako kahit anong klase kinakain ko eh. Yes, sabi niya kanina kay sa Hindi kaya ako binabanggit. Even the small things can separate us. Amen. Even the trivial things can damage our relationships if we do not put God in the situation. Amen. 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 Because it is always important to put God into the situation. That is action. See, ang oras na. Meron pa ako. Courage. Hello. Hi. Tanong mo mga katabi mo, matapang ka ba? Tapos ba? Ano yung tapang? Hindi. Babalik ako kay Malu. Sorry Malu. Sorry. Ginasgas mo. Gasgas si Malu. Matapang ka ba Malu? Opo. Kasi yung tapang na yung mamaya pag kinausap mo yung asawa mo, matapang ka bang magpigil? Siguro. Siguro. Kala natin yung tapang pato lang ng papal eh. Pero matapang yung nagpipigil. Mahirap magpigil eh. Mahirap magpasensya. Yun yung courage. The courage to fight for Jesus. The courage to bring Jesus. The courage to share Jesus. The courage to choose Jesus. Pinipili. Dinidesisyonan yun. Amen. Amen. Kaya yung maraming effort. Hindi, huwag mo sabihin sa akin walang effort. Hindi pwedeng may tumatawag sa'yo. Ito dito. Ay. Kaya nawala yung Ay, si Mercy. Naku, talaga. walang effort. Off mo muna. Pindutin mo lang off. Decline. Ano mo na. Ikaw mo lang. Wala man dito. Okay. Dito na ako sa Peter, sabi niya. Ay, sa Aquiles pala yun. Sorry. Yung effort. Baka nandiyan siya, pakitingnan niyo sa Bukas naman eh. Bukas naman po. Sino Mercy? O, pakitawagan na lang ng iba. Ano gumitas ba? Labas ba niya? Oo. Okay. Matatapos na ako. Bitawan niyo muna yun. Sorry. Letter E is effort. Ang effort natin, alam niyo kung ano? Yung pumunta ka nga rito. Bumalik. Bumalik loob sa Diyos. Alangin. That is effort. Nandun 32 years na ako sa Love. In fact, ngayong taon na ito, mag-33 years na ako. More than half of my life nasa Love ako. And hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala. Kailangan ko pa rin mag-effort. Sa dasal, pagbabasa ng Bible, pagsisimba, lahat effort. Lahat may pagsisikap. Kasi kung tatanggalin ko yung effort, that is only my cooperation. Struggle is real. Amen. Struggle. Struggle ka sa problema, struggle ka sa mga kahinaan. Struggle is real. But the only way we can overcome our struggles is putting effort in obeying and following Jesus. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin siya. Bago kayo magsibunot dyan. One of the things that I have learned through the years is to hindi na ako yung sa Love Flock Main, meron kaming tithing, meron kaming pledge dun sa aming shelter house, may pledge kami dun sa office.
Meron din kaming love offering. Tapos meron pang 300 by 300. I think si Weng, nung nag-attend ka ng retreat, nung ina-announce yung 300 by 300. Nung ina-announce yung 300 by 300, alam niyo, unang pumasok sa isip ko, Lord, di ko na kaya magbigay kasi ang dami. Bless, nice. Yung pag nagbilang. Kaya ang sabi ko, kailangan mo akong dagdagan. We forget that ang una nang pumapasok sa isip ng tao, kulang ako kaya hindi na ako makapagbigay. But part of trust, nagtitiwala ka sa Diyos. Amen. Sa pa, nagtitiwala ka sa Diyos. Amen. Is to trust Him when you are being asked to give more than what you can give. Amen. Or let me repeat that. Trusting God and trust sa Diyos, kasama yung when you are being asked to give more than what you can give. That is trust. Hindi pa na kaya magbigay eh. Kaya dasal ko ng dagdagan mo ako, Lord. And for the past year, isang taon na yun, Sister Ben? Naka-isang taon na ako. Bibigay. Not because I have many, but because kung kailan ko kailangan magbigay, God is supplying me. Minsan kasi yung isip natin na nililimitahan natin what God can do. When you put something in the basket, put it with trust. Hindi ko sinasabing dagdagan mo, hindi ko sinasabing lakayan mo. Pero do not give kasi etong gusto kong ibigay, eto yung dapat ko na kaya ko lang ibigay. Hindi. Sana you can tell yourself, Lord, magtitiwala ako sa'yo, higit dun sa kaya kong ibigay. Amen? Amen. Let me repeat. Lord, magtitiwala ako, higit dun sa kaya kong ibigay. Ngayon po, mag-offering tayo, aawit po tayo. Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. I have lost everything just to follow you. Here is my heart. Here is my mind. Here is my soul. Here is my whole self. I am for you and you alone. Let us pray. Let us stand there. Lord, everything here is because of your grace. And so, Lord, we ask you to use this to spread your word, hindi lang sa aming group, kundi sa Saturday, sa Sunday, lalatigit po para sa aming nalalapit na LSS. Iyo po ito, gamitin mo ito para magtawag ka ng mga participants. Ikaw lang naman po ang inaasahan namin magdadala ng participant. Andito po yung aming participation at umaasa kami sa tagumpay ng mga seminar namin. In Jesus' name we pray. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin. May participant na ba kayo? Nag-ano na kami ng flyers. I hope na Hindi. Kung makapagbigay pa, meron pa bang flyer sa shelter? Nilagay ko na yung Friday. Okay, makapagbigay, and then you pray. And yung flyers, pinipray over yun. Na ang tatanggap nun will be touched by God. Amen? Amen. Huwag nyo na ipamigay. Pag-pray nyo. Before na distribute namin, rin over ni Brad. Para friend. Brother Friday. Yeah. Eh, maski ka, Lord, inspire mo ako kanino ko ito bibigay. Amen. Discern. Yes, sir. Amen. Amen. Palakpakan natin sila. Ang hirap na makakanta natin sa group. Pinagpapawisan tuloy ako. Okay, magpa-pray tayo ngayon na. Since first Friday ko, pwede kong umikot sa inyo and I will touch you. Amen. Bigyan natin ng daan.
Huwag dating daan. Rose. Ganyan. Rose. Rose, ipasok mo. Hindi, Atras. 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 Para saan? ay, hello. Ayan. Ayan siya. Buti. Yan si Sa- Nakahabol. Halika. Dito ka, Mars. Dito ka. Doon ka. Ayan, si Brad. Si Brad doon. Si Brad. Ay, doon ako? Hindi, magpe-pray over na ako. Dito ka, Dito dito ka, si Mars. Brad dyan. Okay, sige. Doon ka. Hi, sis. Okay. As always, as always, I am not the healer. I am not the one who will give you blessings. It is only God. Amen? Amen. But kung titignan mo ako, walang mangyayari siya. So, pero kung titignan mo si Lord na nagpapunta sa akin dito, isa lang ang sigurado ko, something beautiful will happen in your life. Amen. Gusto ko yung kanta na yan eh. Something good is going to happen. Amen? Amen. I want you to bow your head. I want you to close your eyes and pray. Pray for anything. Material blessing, physical healing, healing of relationships, more love for your family, employer, more patience, emotional healing, healing of painful memories, anything that comes into your mind right now. This is a very special moment where we can ask God to touch us, to heal us. Now, habang umiikot ako, I just want you to pray. Huwag ka nang komenta. I want you to pray. Pray for your family. Pray for your dreams. Pray for your needs. Amen? Lord, sabi mo, when you pass our way, something good, something beautiful will happen to us. And that is our faith. Na tinipon mo kami today, not because of anything else, but because you want us to be whole. You want us to receive grace we need. You want us to receive the blessing that you have prepared for us. Andito kami, excited kami tanggapin ito. And there we simply declare that there will be beautiful things, good things na mangyayari sa aming pamilya, sa aming kalusugan, sa aming buhay sa oras na ito. Lord, payagan mo yung kamay kong maging kamay mo upang daluyan ng biyaya ng pagpapala para sa bawat kapatid ko. Something good is going to happen to you, happen to you this very day. Something good is going to happen to you. Jesus of Nazareth is coming your way. Something good is going to happen to us, happen to us this very day. Something good is going to happen to us. Jesus of Nazareth is passing our way. Something good is going to happen to you, happen to you this very day. Something good is going to happen to you, Jesus of Nazareth is passing your way. Thank you, Jesus, for the beautiful blessing of your touch, of your healing, of your grace. We need your touch, Lord.
We need your love. Lord, yung hindi namin kayang abutin ngayon, abutin mo ng mga kami, mga anak namin nasa malayo, asawa, magulang, kapatid, apo, lahat ng mga taong mahalaga sa amin, abutin mo po sila. Isama mo rin po yung aming mga employer. Isama rin po si Father na patuloy na tinatanggap kami sa simbahang ito. Touch them as you have touched us. Kasama rin po yung mga kapatid namin hindi na nakakadala. Either not for good or for any other reasons, Lord. May the blessing that we receive today reach out to every member of the Friday group. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for your presence. Thank you for touching us. Thank you for healing us. Thank you for saving us. Thank you for your love. Let us all stand up, mga kapatid. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the knowledge you bear, bearing all my sins and shame, and love you gave, and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing blood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne, crying out with many crowns, you reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Hallelujah. Palakpakan natin. Patuloy namin isinusuko sa iyo ang lahat, ang aming buhay, ang aming hanap buhay, at ang aming mga mahal sa buhay. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Mary, comforter of the afflicted, pray For for us. us. Thank the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin. Kasaya na tayo. So, maraming salamat po sa Brother Rafi sa ating praise and worship. Tinatawagan ko na po ang ating Joyful Song leaders, Sister Rose and Sister Malu. Amen. Highlight ako. Okay. Start. Hindi po tayo magtatapos ng walang my life! My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in my life. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. I will praise
love for the love. Who is this man? I want to shake his hand for he lives in me, and he dies for you and me. Yung nakain tapos biglang nag-glow. Exercise mo. Bye-bye. God bless. God bless. Picture, pag my time. God bless. God God bless. bless po sa lahat. Maraming salamat. Kailangan ni Sister Rita. Picture. Kailangan ni Sister Thank Rita. you. Thank you. Nandito na si Ate. Bye, sis. Bye, everyone. Bye-bye. Have a blessed First Friday. Thank you po. Bye-bye po. Sir Lita, out na